Trahedyang sinapit na isang ginang at kanyang isang taong gulang na anak sa Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. Patay ang mag-ina matapos salpukin ng truck ang kanilang bahay. Saksi, si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Halos wasak ang buong bahay na yan sa barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. Yan ay matapos dumiretso at matumbok ito ng isang truck na may kargang buhangin. Nawalan daw ng preno ang truck, kaya bumangga sa bahay. Institution ng Kwarsahan ng Kapulisan nag-malfunction ng brake guard dito sa Tumbugon area in which yung makikutani wala na control sa ating driver. Dahil sa lakas ng pagsalpok, patay ang isang ginang at ang kanyang isang taong gulang na anak. Ayon sa ilang saksi, sa bintana ng kwarto dumiretso ang truck kaya napuruhan ang mag-ina. Sugatan din ang 5 iba pang kaanak na nagkataong nasa loob ng bahay. Gulat, tapos pa niya mapahuhay-huhay tulog. Tapos, narong nga bata ya ara sa ila bintana kay mahampang tani. Amugit pa punggo sang truck. Hinihintay pa ng pulisya ang desisyon ng kaanak ng mga biktima kung magsasampa ng reklamo laban sa driver. Sa Kabangkalan City, isang lalaki ang nasawi matapos bumangga sa nakasalubong na truck ang kanilang pribadong sasakyan sa barangay Biniquil. Binawian siya ng buhay matapos magtamo ng matinding injury sa kanyang dibdib. Sugatan naman ang kanyang senior citizen na ama. Ayon sa pulisya, posibleng nakatulog ang biktima kaya nagkaroon ng salpukan. Sa mga interview, sa malayo pa nakita na nanandaan sa truck sa driver, sa flatbed, nga kahit-tahit ng sarakyan ang driver, among ginapapati nga natulugan ini. Ako sa Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Tumagilid ang isang trailer truck sa southbound lane ng C5 Boni Serrano Tunnel sa Quezon City. Kumalat sa kalsada ang mga karga nitong basurang nagmula sa Porac, Pampanga at dadalhin sana sa Batangas. Nawasak ang windshield ng truck. Sugatan ng driver at asawa niyang kasama sa sasakyan. Ayon sa driver, pababa sila sa tunnel nang mawala ng kontrol sa Manibela habang tinatahak ang basang kalsada. 11 oras isinara ang southbound lane ng tunnel bago ito binuksan muli sa mga motorista. Hinanap pero hindi natunto ng mga otoridad si Senador Bato de la Rosa sa mga operasyon sa Parañaque, Bulacan at Pampanga. Kabilang sa pinuntahan ng CIDG at NBI ang isang subdivision sa Angeles City kung saan may mga pag-aari ang isang kaanak ni Senador Robin Padilla. Saksi si JP Soriano. Sunod-sunod na dumating ang mga sasakyan ng PNP, CIDG at NBI sa isang subdivision sa Barangay Balibago, Angeles, Pampanga. Mag-aalas 6 ng umaga kanina, bumaba ang mga tauhan ng CIDG at nilapitan nito ang isang bahay. At pagdating nga po ng NBI at CIDG, agad sila nagpunta sa property na ito, nakipag-coordinate sa Purok leader at ang hinahanap daw nila isang Virgilio Carino na ayon po sa homeowners ay kamag-anak di umano ni Senator Robin Padilla. Ang hinahanap daw po nila sa pagpunta nila dito si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa aking source, nakatanggap ng impormasyon ng mga otoridad na narito si De La Rosa kagabi, May 26. Ganyan din ang sinabi ng Purok leader na nakausap ng mga otoridad. Pinatawag po nila ako para mag-assist po sa kanila, para mag-ikot po, mag-search po sa loob. Kasi meron na pong warrant of arrest daw si Senator Bato. Yun po ang pagkasabi nila. Bitbit ng NBI at CIDG ang arrest warrant para kay De La Rosa mula sa International Criminal Court o ICC. Sinamahan sila ng Purok leader na may access sa bahay. Kabilang sa mga sinilip ang kusina. Wala namang katao-tao dito po talaga, sir. Pati ang silid na may kama. Pero bigong matagpuan si De La Rosa. Nag-search lang po, sir. Nag-search lang po kung nandito po si Senador Bato. Sabi ko po, walang bato talaga po dito na nakatira. Kasi hindi naman po siya taga rito. Wala naman po kaming nabalitaan na may bahay dito. Hinanap din si De La Rosa sa katabing bahay na pagmamay-ari rin umano ni Carino at may ibang umuupa. Tapos pagbukas ko, sabi ko, anong meron? Tapos yun nga, hinahanap nila si Senador Bato. Sabi ko ba, mali ko rin. Hinahanap din umano si Carino at ang isang itim na pick-up na namataan umano sa Senado noong araw na umalis si De La Rosa. Tinanong ko po, bakit po hinahanap nila yung pick-up na nakapangalan sa Virgilio Carino. Sabi nila kasi hinahanap po nila si Senator Bato. Ayon sa Homeowners Association ng Subdivision, well-coordinated sa kanila ang operasyon ng CIDG at NBI.
Sabi niya, meron po kaming pinapaulap dito. May subject of the warrant, so isi-serve namin. Mga taga-CIDG kami at taga-NBI. Mahigit 1 oras na nasa subdivision ng NBI at CIDG base sa timestamp ng CCTV. Bukod dito, kasabay ring hinanap si De La Rosa sa Parañaque at Bulacan ayon sa hepe ng CIDG. Katuwang nila ang NBI. Meron po talagang mga identified areas na according to mga reports sa amin na nandun si Senator Bato. Wala pa naman po talagang nag-positive dun sa mga lugar natin pinuntahan. Natukoy rin daw nila ang mga posibleng koneksyon ni De La Rosa tulad halimbawa ng ginalugad na bahay sa Pampanga. Parang kamag-anak ko yata ni Senador Robin Padilla yung pinuntahan niyo pong isa sa mga bahay. Tama po yun dahil dun po sa identification ng mga sasakyan na lumabas po na yung sasakyan ay present po during dun po sa time na nawala po si Senator Bato de la Rosa. Sinusubukan pa rin ng GMA News na makuha ang panig ni Senador Padilla at Carino. Bantay sarado rin ang Davao City Police sa mga ari-arian ni De La Rosa sa lungsod. Nag-insakta sa ato ang 19 police station commanders and also sa mga heads of officers sa ato ang support units nga ato ang pag-monitor sa maong presensya sa ato ang Senator Bato, ma'am. Ang mo lang yun is monitoring sa iyang tanan nga properties diri sa ato ang area of responsibility. Sa isa namang online post, humingi ng pasensya ang asawa ni De La Rosa sa mga kaibigan, kamag-anak o kakilala na baka aniya sunod na pasukin at sabihan na hindi na kailangan ng isang search warrant. Huling namataan si De La Rosa noong madaling araw ng May 14, kasama niya si Senator Padilla. Nakuha na ng CCTV ang sabay na pagsakay nila sa isang sasakyan paalis ng Senado. At dahil sa umano'y pagtulong ni Padilla sa pagtakas ni De La Rosa, ire-refer ng PNP-CIDG sa DOJ ang reklamong obstruction of justice laban kay Padilla. Una nang sinabi ni Padilla na nakiangkas lang sa kanya si De La Rosa, pero lumalabas sa investigasyon ng CIDG na hindi lang basta nakiangkas kundi planado ang nangyari. Binuntutan umano sila ng isang sasakyang nagsilbing security escort at backup car. Sinisika pa naming makuha ang panig ni Padilla, pero nauna na siyang sumagot ng tanungin kung illegal ba ang kanyang ginawa. Ay tanong natin sa kanila kung may illegal. Kasi sa amin, tandaan ninyo, ang Senate, ang sabi ng aming SP, ay hintayin namin ang warrant ng local court. Pero sir, bukas kayo sa mga possible investigations? Eh, wala tayong magagawa. Iniutos na rin ng Firearms and Explosives Office ng PNP ang pagbawi sa lisensya ni De La Rosa na magmay-ari at magdala ng mga armas. Binawi rin ang rehistro ng halos 120 baril ni De La Rosa na dating naging PNP chief. Mas makakabuti po sana na ma-surrender na lang po itong mga firearms na ito at ma-deposit po sa proper authority. Implementing rules and guidelines o IRR ang naturang batas ang binabanggit ng pulisya na batayan sa pagbawi ng mga lisensya at rehistro ni De La Rosa. Kung itong Section 4 ng revised IRR po ng RA 10591 which states that if you are facing a case, may pendency ng case sa isang court of law na more than 2 years po ang punishment. Pero ayon sa abogado ni De La Rosa, ang grounds o batayan lang na pwedeng gamitin ay ang nakalista sa Section 39 ng nasabing batas. Maari lang daw maging batayan para ma-revoke ang lisensya sa baril kung merong conviction at court order. Pero anya, hindi pa naman convicted si De La Rosa at wala pang korte sa bansa ang naglabas ng anumang order laban sa kanya. Ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Dumistansya Malacanang sa pagtatalo ng mga senador kagabi ukol sa mosyón para amyendahan ang rules para sa online na paglahok ng mga senador sa mga sesyon. Nanindigan ang minorya na minamadali ng mayorya ang issue, bagay na pinabulaanan ng ilang taga-mayorya. Saksi si Sandra Aguinaldo. Kasunod ng pag-walkout ng mga senador ng minorya, nag-post ng joint statement si Minority Senator Kiko Pangilinan.
Kinokondena nila ang anyay tangkang madiliin ang isang malaking pagbabago sa Senate rules. Ang pinagdebatihan, ang mosyon ni Senador Rodante Marcoleta na payagan ang pagdalo ng isang senador via teleconference o video conference sa anumang makatwirang dahilan. Sa ngayon kasi, maaari lamang mag-online ang mga senador kung may national emergency o force majeure gaya ng pandemic. We are several members of the minority here, and only Senator Lacson has spoken. Why are we railroading this process, Mr. President? You're gonna just ram down our throat something that numbers can dictate. Katwiran ng minorya, lumang mosyon na ang gustong talakayin ng mayorya. Ayon pa sa minorya, na-refer na ang mosyon sa Committee on Rules at hindi na pwedeng basta-bastang ibalik sa plenaryo. Alinsunod sa rules ng Senado, pwedeng amyendahan ang rules sa pamamagitan ng mosyon. Pero kailangan gawin ito isang araw bago ito talakayin. Sa joint statement ng minorya, ipinunto ring wala pang Committee on Rules na na-constitute. Ni wala raw na ihalal na majority leader para gabayan ang pag-amyenda sa rules alinsunod sa regular na proseso. Malino naman, Ms. Susan, nagbubulahan pa tayo, nagbubulahan pa kami. Kailan naman namin na ito ay para doon kay Bato, ito ay para doon sa dalawang mahuhuli ng mga senador na may lalabasan ng warrant para maka-attend pa rin sa session habang nakakulungan sila or wherever, pagkatapos pwedeng bumoto. Hindi rin nagustuhan ng ilang taga-minority ang naging palitan ni na Senador Risa Ontiveros at Senador Marcoleta. Bagong motion ito, Madam President. Bakit po? Sa ilalim ng Section 24, ni-refer yung unang mosyong binanggit ni Senator Marcoleta noon sa Committee on Rules. Ngayon kung sasabihin na ibinalik yung mosyong iyon, yung unang mosyon ni Senator Marcoleta sa plenary, sino ang gumawa nun? Dapat ang Committee on Rules. Madam President, without giving meaning to anything, ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Ito Madam Sino President, po magsasabi na bagong motion? Point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, ang Hindi, sinasabi Madam ko lang, President, kanina ko po sinasabi. Hindi po tama yun. Section Nasasabihin yung 136. kasama niya Pwede po ay ba? walang Session is kinalaman. suspended. Bagamat di pinangalanan, pinasaringan ni Minority Senator Panfilo Lacson ang anyay kapwa senador na abogado at pinuna umano ang kawalan ng legal background ni Ontiveros. Paliwanag naman kagabi ni Marcoleta, Hindi namin ito yung nire-railroad. Kung mapaalala ninyo, May 11 pa, minotion ko na yun. So kanina sinabi ko, I am just reiterating a previous motion that will not even require one day. Pero kanina, ang pinapaliwanag ko kaya hindi kami magkaintindihan, pinipilit ng mga kasama ko yung reliance nila on Section 24. wala raw siyang intensyong manginsulto. But I was trying to explain to them, Section 24 is a general provision. Ibig sabihin lahat, yung panglahatan. At kung mapapansin nyo, yung Section 136, paragraph 2, specific yun sa rules. Na pag-amend ng rules. So, ang sabi ko kanina, ulit-ulit kami. Sabi ko, ma'am, ang mahirap po kasi kung wala pong legal background po, talaga pong mahirap magkaintindihan. Hirit naman ni Senador Amy Marcos nung nakakulong si Noy Senador Laila de Lima. Humirit din naman ang ilang minority senators na payagan siyang makadalo sa session online. Noong panahon naman na may nakakulong o hinuhuli sa kanila, pagkaalala ko, Senator de Lima at saka Senator Trillanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Eh bakit ngayon may remote participation? Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan. Nag-file ang ilan sa amin ng resolution para payagan siya. Dininay po. And actually, kahit napagbigyan, wala naman siyang internet connectivity sa loob ng kulungan niya noon. Anong napaka-special ngayon para payagan yun? Dumistansya naman ang Malacanang sa mga naganap sa Senado kagabi. Wala naman tayong masasabi na anumang force majeure, calamity, na mag-justify ng mga online voting. But still, muli, ito ay nasa kanilang pagpapasyang. Sabi naman ng Philippine National Police, sakaling payagan nga si Senador Bato de la Rosa na lumahok sa mga session online, gagamitin nila ito
para matunton kung saan siya nagtatago. We will try to ascertain his whereabouts or his location using the link or whatever gagamitin po nila na pag-teleconferencing. Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Nakakuha ng bilyon-bilyon pisong investment commitment si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang state visit sa Japan. Nakasalamuha rin ng Pangulo at ni First Lady Lisa Marcos ang Emperor at Empress sa Imperial Palace. At mula sa Tokyo, Japan, saksi live si Ivan Mayrina. Ivan? Pia, 3.4 billion pesos katumbas ng 3.4 billion US dollars katumbas ng 210 billion pesos ang ibinunga ng roundtable discussion na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang mga nangungunang Japanese business leaders. Sa gitna ng kasalukuyang hamon ng global economy, partikular ang krisis sa enerhiya at pagkadiskaril ng mga supply chain, lubhang mahalaga ayon sa Pangulo na lalong palakasin ang ugnayan pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Ang dalawang sektor na magiging engines of growth, ika nga, ang kalakalan at turismo. Kaya katabi ng Pangulo sila Trade and Industry Secretary Cristina Roque at Tourism Secretary Dita Angara Matay na dating trade representative ng Pilipinas sa Japan. Ibinid din ng Pangulo ang kakayahan ng mga manggagawang Pilipino at nangako ng patuloy na modernisasyon, institutional efficiency at pangmatagalang investment stability. Samantala, bago yan, nagkaroon ng state call ang Pangulo sa Imperial Castle at sinulubong sila ng First Lady ni Emperor Naruhito at Empress Masako. Si Emperor Naruhito at Empress Masako mismo ang sumulubong kay Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos sa Imperial Palace sa Tokyo, Japan para sa kanilang state call kaninang umaga. Sa welcome ceremony, unang tinugtog ang pambansang awit ng Pilipinas na sinundan ng pambansang awit ng Japan. Naroon ang mga miyembro ng gabinete at ilang matataas na opisyal ng Japan, kabilang si Prime Minister Takaichi Sanae. Nagtagal na ilang minuto ang pag-uusap ng Emperor at Empress at ng first couple, pero hindi ito isinapubliko alinsunod sa protocol. Si dating Pangulong Noynoy Aquino, huling Philippine President na nabigyan ng ganitong paanyaya ng Emperor ng Japan noong 2015. Pag ang isang head of state ay inimbita ng Emperor and Empress, I think this is the highest regard and undertaking for any head of state para maimbitahan. Ngayong hapon naman, bumisita ang Pangulo sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League. Bukod pa yan sa talumpati ng Pangulo sa joint session ng National Diet o ang mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso ng Japan. Sa kanyang talumpati, binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng mga matibay at maaasahang alyansa. We meet at a time of profound transformation in the international system. Across regions, we see increasing geopolitical tensions, disruptions in supply chains, and mounting pressures on the rules-based international order. In such an environment, the importance of trusted partnerships that are anchored in shared values, mutual respect, and an adherence to international law has never been more evident. Bagamat maraming larangan ng kooperasyon ang nais pagtingin ng Pilipinas at Japan sa state visit na ito, ang usapin sa maritime security ang isa sa mga pangunahing nais bigyan diin. Inihalimbawa niya ang naging epekto ng gyera sa Middle East na nakadiskaril sa malayang paglalayag sa mahalagang rutang pandagat. Like Japan, the Philippines believes that maritime security is an essential pillar of a free, open, and inclusive region. And as recent developments have shown, the world cannot afford to have our waterways disrupted or placed at risk, given their vital role in sustaining global trade, energy flows, and economic stability. Kinilala at pinasalamatan din ng Pangulo ang tulong at suporta ng Japan sa Pilipinas para sa mga proyektong pang-infrastruktura at ekonomiya. Hindi mapapantayan, ayon sa Pangulo, ang lawak at kalidad ng development assistance at pamumuhunan ng Japan para sa pangmatagalang kaunlaran ng bansa. Binanggitin ang papel ng mahigit 300,000 Pilipinong nasa Japan. Ang kapakanan ng mga Pinoy sa Japan ay isa sa mga nais isulong ng Pangulo sa kanyang pulong sa Prime Minister bukas. Pia, naganap din ngayong gabi ang state banquet o ang salo-salo na inihanda ng Emperor at Empress ng Japan para sa first couple at sa Philippine delegation. Bukas naman, makakausap one-on-one ng Pangulo si Japanese Prime Minister Takaichi Sanae at nakatakda ring magtalumpati ang Pangulo
sa joint session ng National Diet o yung mataas at mababang kapulungan ng Kongreso ng Japan. Live mula sa Tokyo, Japan, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.